Tatlong impeachment complaint na ang inihain laban kay Vice President Sara Duterte, giit ng bise, pinupolitika lang siya. Buwelta naman ang complainant, ganyan daw ang sagot ng walang maisagot. Narito po ang report ni Marian Enriquez. Pasado alas 12 ng tanghali nang dumating sa Kamara ang ikatlong grupong naghain ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Binubuo ito ng grupo ng mga pari, madre at mga abogado. Kasama nila si ML Party List Representative Leila De Lima na siyang nag-endorso ng reklamo. Tulad ng dalawang naunang impeachment complaints, culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, bribery, graft and corruption at iba pang krimen ang inilatag na grounds para mapatalsik ang bise. Kabilang sa inilatag na alegasyon ang maanumalya umanong paggasta ng higit 612 million pesos na confidential funds. Kasama rin sa reklamo ang testimonya ng umano'y bagman ni VP Sara na si Ramil Madriaga ng umano'y maling paggamit ng bise sa kanyang confi funds. She signed certification saying that she ordered how the millions of pesos would have to be the millions of pesos, how they should be spent. So we have everything. We have witnesses, we have documents to prove that the Vice President violated her oath. Ang usapin po ay hindi lamang political, hindi po kami mga politicians. We believe there is moral concern and we pray that Congress impeach forthwith Vice President Sara Duterte for the cause of truth, even due process. Una nang nai-transmit ng House Secretary General sa opisina ni House Speaker Bogie D ang naunang dalawang impeachment complaints laban kay VP Sara na inendorso ng mga party list mula Makabayan Bloc, Mamamayang Liberal at Akbayan. Sinagot naman ni VP Sara sa isang video statement ang impeachment complaint na inendorso ng Akbayan, kung saan Chairman Emeritus ang kilalang kritiko ng mga Duterte na si Senator Risa Hontiveros. Ilang ulit ng hayagang ipinahayag ng kanilang pinuno ang kanyang intensyong tumakbo sa pagkapangulo. Isang malinaw na indikasyon ng pampulitikang motibo sa likod ng kanilang mga hakbang. Agad naman niyang binweltahan ni Congresswoman De Lima. Shallow yung kanyang magiging defense, legally speaking. Kaya doon na lang siya pumupuntirya sa political aspect of the whole case. I call it an extraneous argument, yung ganyan na mga pagtirada niya sa Akbayan at kay Senator Risa Hontiveros. Ayon pa sa bise, walang kalakip na ebidensya ang inendorsong reklamo ng Akbayan. Pero tinawanan lang yan ng Akbayan. Ano ba talaga, ate? Her video doesn't project confidence. Nangangamoy takot na tinatago sa bravado sa kabila ng napakaraming palusot. Ayaw at hindi pa rin niya maipaliwanag sino ba sina Mary Grace Piatos and friends. Giit naman ni VP Sara, paulit-ulit na ang issue ni Mary Grace Piatos. Paulit-ulit nilang ibinandera ang isyung Mary Grace Piatos bilang umano'y bahid ng katiwalian. Kahit na sa kabila ng lahat ng investigasyon ay wala silang naipakitang kahit isang direktang paglabag sa paggamit ng confidential funds. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Dito tayo sa totoo, dito tayo sa True FM. Mag-follow at mag-subscribe din po kayo sa aming social media accounts at True Network PH. Diyan po yan sa aming X na dating Twitter, sa FB, sa Instagram, sa YouTube, sa TikTok at sa mga podcast. At syempre, tutok din po kayo sa Signal True TV Channel 19.